Good morning mga ka-peps. Ngayong araw nga pala ay maaga akong nagising. Dahil ngayong araw nga pala ay aalis kami ni Jowa. Magbebenta kami ng pusa at diretso na rin sa Cavite. Siyempre, magde-date na rin. Uy! At dito ay nasundo ko na rin si Jowa. Pero bago nga pala kami umuwi ng bahay, dumaan muna kami sa palengke. Alas 12 na rin kasi to kaya nakakaramdam na kami ng gutom. Kaya para sana bago kami umalis, busog. Uy! At finally, nakarating na rin kami dito sa bahay. Gulat nga si Jodel, laki na ng pinagbago. At sa mga oras nga na ito, nakagayak na din kami para umalis. Outfit check yarn. At dito ngayon, nakasakay na rin kami ng jeep. Mabilis lang pala yung biyahe namin papuntang MOA. Sa mga oras nga na ito, nakaba na rin kami agad. Grabe, napaka-haggard nun dahil napaka-alinsangan talaga ng panahon. Yung itsura ko dito para na ako nagmamantika. At pagpasok nga namin dito sa MOA, grabe, ang daming tao. Since mainit ang panahon, marami pa rin talaga ang nagmumult, nagpapalamig. Huy! Weekend nga rin pala ngayong araw, kaya pala marami ring tao dito sa mall. At dito nga guys, naisipan nga pala namin umakit dun sa nagtitrending na garden. Sabi nila dito daw kasi yun sa taas ng MOA. At kaya naman niyaya ko agad dito si Jowa umakit sa MOA Sky. Uy! At pag-akit nga namin agad dito, ito agad ang bumungad sa akin. Nagtanong nga rin ako dito sa guard kung saan yun banda. Pero ang sabi pala, hindi yun dito. Uy, sa ikong pala yun kabilang building. Pero in fairness, ang laki na pinagbago ng MOA. Ganyan lang kasi ulit ako napadpad dito. At pag-ikot nga namin dito guys, bigla akong nagulat at nalungkot. Yung dati nasisilayan kong dagat is natabon na rin ng mga buhangin. Grabe, tinambakan na din nila. Ano kayang gagawin nila dito? Grabe, ang laki na ng pinagbago ng MOA. Yung dating seaside lang, ngayon tinambakan na din. At dahil mainit nga sa taas, bumaba na rin kami agad ni Jowa at bumili agad kami dito sa Dairy Queen. Panalong panalo talaga to, lalo na kung tag-init. Hindi pa rin nagbabago yung lasa, masarap rin talaga tong DQ. Uy, baka naman. At after nga na din namin kumain, lumabas na kami agad para makauwi na ng Cavite. Pero bago pala kami umuwi, kakain daw ulit muna kami ni Jowa. Uy. At sa mga oras na nga to, pumila na rin si Jowa at ako naman naganap na ng bangko. Grabe, ang dami din palang tao dito. At dito ngayon kumain na rin kami agad dahil malayo pa yung biyabiyahin namin. After nga namin kumain, ay dumaretso na kami agad dito sa pila ng bus. Sumasakay nga pala kami dito sa Saulog kaya mahaba yung pila. Ganda daw kasi dito, sabi ni Jowa, mabilis yung biyahe. At finally, nakasakay na rin kami. Nakatikim na din ng aircon. Ay, grabe ang init talaga ng panahon. Ay, lakas mo kapangit. At ito na nga rin ang bumungad sa akin. Since ginagawa na yung MOA, pati pala yung dito. Grabe, natuyo na rin yung tubig. Sa sobrang init din ng panahon, lumabas na yung mga buhangin. Dati guys, hindi ko nakikita yan. Talagang puro tubig lang. Ngayon, ewan ko bakit ganyan. Finally, nakababa na rin kami. Bumaba nga kami, dumaretso agad ulit kami sa Jollibee. Sa mga oras na nga ito, nandito na kami sa subdivision namin. Grabe, ginabi na kami ni Jowa. Medyo mahaba talaga yung biyahe papunta sa Cavite. Ito pala yung itsura ng subdivision namin guys. Grabe, ang tahimik lang ng mga tao dito. Mas maganda talaga pag nandito ka sa subdivision. Kanya-kanya, walang chismosa. At finally, nakarating na rin kami dito sa bahay. Ito nga pala yung bahay namin ni Jowa sa Cavite. O, diba? Pasabog! At after nga yan, umakit na ako agad dito sa taas. Nagpagawa kasi dito si Jowa ng sliding door din. O, diba? Ang ganda. Akas maka-aesthetic. And yun lang. Salamat. Bye-bye!